Mahirap, Jason. Sobrang hirap ang trabaho ng gaya nating sundalo. Oo nga, Adrian. Sa bawat araw ng pagtupad natin sa ating tungkulin, nasa hukay ng isa nating paa. Hindi naman tayo pwedeng tumutol dahil may sinumpaan tayong tungkulin. At may sinusunod tayong kasabihan na obey first before you complain. Gaya ngayon, narito tayo sa liblib na lugar dahil may operation ng ating grupo. At tayo ang naatasang mag-abang dito sa inireport na dadaanan ng mga rebelde. Madalas ngang matoka ang ating grupo sa labanan eh. At kapag napasabak na tayo sa enkwentro, nagsasalabat na mabala ng kamatayan. Kaya nga lagi tayong mag-ingat. Dapat. Marami pa tayong mga pangarap sa buhay. At may naghihintay sa atin. Ikakasal na nga pala kayo ni Jenny next year. Oo. Napagkasunduan na namin pakasal kasi mahigit 5 years na kaming engaged. Nakakainggit naman kayo. Bakit? Ikaw, Adrian, wala ka pa bang balak mag-asawa? 20 years old ka na. Kaya ko. Gusto ko na rin lumagay sa tahimik pero paano ako mag-aasawa? Wala pa naman akong girlfriend. Nag-propose ka na sa pinsan ni Jenny na si Cherry, hindi ba? Oo, pero di pa niya ako sinasagot eh. Ay, akala ko pa naman girlfriend mo na siya. Sisiguruhin ko talagang maging jowa ako siya kapag nagbakasyon ako. Kaya nga, sasabay ako sa pagbabakasyon mo. Dapat lang, maging maagap ka kay Cherry. Para di ka maunahan pa ng iba sa kanya. At para sabay na tayong pakasal kung sakali. Ay, speaking of kasal, para ko na nakikinikinita. Anong nakikinikinita mo, Jason? Ako na siguro, Adrian. Ako na siguro ang magiging pinakamaligayang lalaki sa araw ng kasal namin ng pinakamamahal ko si Jenny. Mama, pinakamamahal ko po si Jason. Mahal na mahal ka rin naman ng nobyo mo, Jenny. Kaya nga po nangihinayang ako. Anong pinanghihinayangan mo? Marami po kaming mga pangarap sa buhay. Malamang matutupad naman ang lahat ng mga pangarap nyo ni Jason dahil malapit na kayong magpakasal. Oh, bakit ka napaiyak, Jenny? Mama, hindi po matutupad ang mga pangarap namin ni Jason. Bakit? Hindi na po ako maglilihim sa inyo. May inilihim ka ba sa akin? Meron po, Mama. Hindi ko po ipinagtapat agad sa inyo dahil ayokong madagdagan ang lungkot niyo sa pagkawala ni Papa. Pero ilang linggo lang po pagkalibing kay Papa, may nalaman ako. Matapos akong magpa-check up dun sa ospital dahil sa madalas na pagkasakit ng aking ulo. Miss Perez. Bakit po kayo napailing, Doc? Ano po bang findings ng ginawa niyong examination sa akin dito sa ospital? I would like to tell you the truth. But please, promise me, stay calm. Don't worry, Doc. Matapang po ako. Kaya ko. Good. Sabihin niyo po sa akin kung anong totoo. Ikaw ay may brain tumor. God. It's too late. Ngayon ka lang nagpatingin. Malignant na. How long, Doc? Hanggang kailan na lang po ako? Miss Perez, meron pa rin namang milagro. Basta magdasal ka lang. Anong malay mo? Baka malampasan mo rin ito. Magdasal? Yes, Doc. Gagawin ko. Pero kung ito ang nakatakda para sa akin, wala akong lakas para kontrahin. Ang tanging magagawa ko lang ay tanggapin ito. I will try my very best para harapin to. After all, wala po akong pinagsisisihan. Sa buong buhay ko naging masaya ako at wala na akong mahihiling pa kay Lord kung sakaling oras ko na at kukunin na ako. Yan po ang totoo, Mama. Masakit pero handa na po ako. Alam ba ni Jason yan? Hindi pa po. Kailan mo sasabihin sa kanya? Wala po akong planong ipaalam sa kanya. Anak,
Karapatan niyang malaman ang tunay mong kalagayan. Mama! Alam mo, anak, masakit para sa iyong ipagtapat sa nobyo mo ang totoo. Pero hindi mo dapat ilihim sa kanya. Malalaman din po niya ang lahat, Mama. Hihintayin ko na lang po ang sandaling yon. Unfair yun para sa kanya. Unfair po, Mama. Unfair? Ano po ba unfair? Ang sabihin ko po kay Jason na may brain tumor ako, na malapit na akong mamatay, yun po ba unfair, Mama? At ano po ang idudulot nun sa boyfriend ko? Hindi po ba maaapektuhan siya? Magugulo ang isip niya. Hindi siya makakapag-concentrate sa trabaho niya. Para siyang tinotorture. Dahil most of the time ang iisipin niya, ang alalahanin niya ako. Kung ano na ang sitwasyon ko, kung ano nang ginagawa ko, kung anong nararamdaman ko, kung nakainom na ba ako ng gamot, kung kamusta na ako, kung inaatake ako ng sakit ko. Jenny! Mama, ayoko pong maging pabigat kay Jason. Ayoko po. Naiintindihan kita, anak. Masakit pong malaman na malapit na akong mamatay, Mama. Pero mas masakit pong sabihin sa pinakamamahal ko na malapit ko na siyang iwan. Hello, Adrian. Hello, Cherry. Kumusta ka na? Nung makalawa lang, tinawagan at kinumusta mo na ako. Ngayon, Hindi ako magsasawang tawagan at kumustahin ka kahit araw-araw. Dahil alam mo kung gaano ka kahalaga sa akin. ilang beses mo nang sinabi sa akin yan. Hindi ka sana makulitan sa akin. Hindi sa nakukulitan ako sa'yo. Ganito lang talaga siguro ang nagmamahal. Pero sinabi ko naman sa'yo na mas mabuting maging friends na lang tayo. Hindi ko nga magawang ituring kang kaibigan lang. Buti pa, pag-usapan na lang natin ang trabaho mo. Wala naman akong problema sa pagiging sundalo ko. Kumusta na kayo ni Jason? Magkasama pa rin naman kami ng kaibigan kong yon. Kasama mo ba siyang magbabakasyon sa trabaho? Oo, mauuna lang ako sa kanya ng ilang araw. Sana makasama natin siya kapag nag-bonding tayo. Mas masaya ako kapag tayong dalawa lang ang magkasama. Hindi, Adrian. Cherry, Mas masaya kapag marami ang magkakasamang mag-bonding, hindi ba? Lalo pa at kasama ang gaya ni Jason na may pagkakalog. Hello, Jenny? Ako to, Jason. Ah, Ang mama ni Jenny. Tita Beth. Si Jenny po. Wala siya rito sa bahay. May pinuntahan. Naiwan lang niya itong kanyang cellphone. Kaya hindi ko na binuksan ang video pagtawag mo. Ilang araw ko na po siyang hindi nakakausap kaya ako tumawag. Miss na miss ko na po siya. Miss ka na rin ang anak ko. Parang gusto ko na pong hilahin ng pagdaan ng mga araw. Para dumating na ang araw na aming kasal. Jason, Ang araw na matagal na po namin pinakahihintay. may dapat kang malaman, anak. Ano po yun, Tita Beth? Tita Ah. Beth, ano po ang dapat kong malaman? Wala. Di bale na. Pakisabi na lang po kay Jenny na tumawag ako. Sige. Oo. At kung may oras pa siya, tawagan niya sana ako. Sige. Sasabihin ko. Paalam po, Tita Beth. Bye, Jason. ba't parang napaisip ka ng malalim, Jason? Napansin ko lang, Adrian, na parang may gustong sabihin sa akin ng mama ni Jenny na hindi niya masabi-sabi. Baka may problema ang girlfriend mo. Kung may problema si Jenny, dapat malaman ko para matulungan ko siya anuman ang problema niya. Jenny, bakit umiwas kang sagutin kaninang tawag ni Jason? Nakaramdam po kasi ako ng pagkasakit ng ulo, Mama. Na salamat na wala rin matapos akong uminom ng gamot. Ako ang pinasagot mo sa tawag niya. Para hindi po siya mag-alala kapag hindi ko sinagot ang tawag niya. Pero sinenyasan mo ko.
Pinigilan mo naman akong ipaalam sa kanya ang totoong kalagayan mo. Kailangan po, Mama. Ay, kung ako ang masusunod, Jenny, ipapaalam ko kay Jason ang sakit mo. Para maging karamay mo siya sa mabigat na pinagdadaanan mo. Ipaubaya niyo po sa akin ang lahat, Mama. Pinag-isipan ko na po ang lahat ng dapat kong gawin. At gagawin ko po yon kahit mabigat at masakit sa loob ko. Jenny, naligaw ka. Talagang pinuntahan kita, Cherry. Ano, coffee? Wag na. Tapos na akong mag-breakfast. Nag-breakfast na rin kami kanina ng mga kasama ko rito sa bahay. Bago sila umalis sa kanya-kanyang lakad nila. Kaya nakapagsulo ako rito bago ka dumating. Mabuti para makapag-usap tayo ng sarilinan. Oh, tungkol saan? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy, Cherry. Dahil magpinsan naman tayo, tatapatin na agad kita. Mukhang napakahalaga ng pag-uusapan natin, ah. Tungkol kay Jason. At sa'yo. Anong tungkol sa amin ng boyfriend mo? Naging magkaibigan na kami mula nung maging kayo at pinakilala mo siya sa akin. Cherry, matagal ko nang nahahalata sa mga kilos mo at titig kay Jason na may gusto ka sa boyfriend ko. Jenny, Pinaprangka kita dahil kailangan. Hindi yata kita maintindihan. Sana maging prangka ka rin sa akin. Ang ulo ko. Jenny, napahawa ka sa ulo mo. Sakit! Sobrang sakit! Anong nangyayari sa'yo? Sinusumpong na naman ako ng sakit ko. May sakit ka? Meron, Cherry. Kailangan ba kitang dalhin sa doktor? Hindi. Naku, Jenny, ano ba kasi ang sakit mo? Miss Perez, sa kalagayan mo ngayon, kailangan magpakimo ka na. Hindi pa po ako nakahanda, Dok. Hindi na natin maiiwasan. Lalo pat nagiging madalas. Palagi ka nang sinusumpong. Jenny, anak. Tama si Dr. Lopez. Sundin mo na lang siya. Mama, once na mag-start po ang chemotherapy, matutuklasan na ni Jason ang totoo. Ihanda mo na ang sarili mo, ha? Pero Mama, Hindi mo na maitatago sa nobyo mo ang katotohanan sa mahabang panahon. Anong sabi mo, Jenny? May brain tumor ka? Oo, Cherry. Kaya pinuntahan kita kahapon at kaya tinawagan kita para magkita at magkausap tayo rito sa park ngayon. Malubha na ang sakit ko at may taning na ang buhay ko. Naaawa ko sa'yo. Hindi ko kailangan ng awa mo. Ang gusto ko maging matapat ka sa akin. Totoo bang may gusto ka kay Jason? Hindi ako magkakaila sa'yo. Salamat. Unang pagkikita pa lang namin ni Jason, humanga na ako sa kanya. At nangarap na ako na sana makatagpo ako ng lalaking gaya niya na magmamahal sa akin. Hindi magiging mahirap para kay Jason na mahalin ang gaya mo. Mabait ka, malambing. Sa malaot madali, maiiwan ko ang boyfriend ko. At gusto kong maiwan siya na may nagmamahal sa kanya. Gusto kong maiwan ko siya sa tamang tao na magmamahal sa kanya gaya ng pagmamahal ko sa kanya. Kaya, nakikiusap ako sa'yo. Jenny, Darating si Jason para magbakasyon. Pagdating niya, gawin mo na ang lahat para mabaling sa'yo ang pagtingin niya sa akin. At kapag nangyari yon, kapag naging kayo na ni Jason, magiging panatag na ang loob ko na naiwan ang mahal ko. Jenny, salamat tumawag ka sa akin. Miss na kita. Ilang araw lang tayo hindi nagkausap, Jason. Miss na miss mo na ako. Bakit?
Ako ba hindi mo namimiss? Namimiss, syempre. May mga inasikaso nga lang ako ng mga nakaraang araw, kaya ngayon lang ako nakatawag sa'yo. At kaya nasabi ko kay Cherry na paminsan-minsan, tawagan ka rin niya at kumustahin. Si Cherry na pinsan mo? Oo, gaya mong kalugang friend mong yon, kaya di ka maiinip pagkausap mo siya. Ikaw ang gusto kong laging kausap, Jenny. Ang sweet mo naman sa akin. Siyempre kasi ikaw ang mahal ko. Kaya ikaw ang hinahanap-hanap ko. At kaya, mahirapan ako kapag nawala ka sa akin. Loko ka. Dapat lagi ka nakaprepare. Who knows? Malay mo, baka mauna ako sa'yo. Hindi pwede yun. Ayoko. Kung mawawala ka, gusto ko sabay tayo. Ay, Jason. Mahal kita, Jenny. Mahal na mahal. Kaya I will remain faithful to you forever. Ba't mo sinara ang pinto nitong cottage, Adrian? Cherry, mahal kita. Ba't mo inilak ang pinto? Para magkasarilinan tayo. Nagpunta ako rito dahil sabi mo narito ang ibang mga friends natin para sa welcome party mo. Bakit ikaw lang at ako ang narito? Cherry, ikaw ang tanging dahilan kaya nagbakasyon ako. Ayokong maunahan. Ayokong maagaw ka pa ng iba sa akin. Bitiwan mo nga yung braso ko. Seryoso ako sa'yo, Cherry. Sa lahat ng araw at oras, handa akong pakasalan ka. Handa akong panagutan ano man ang gawin ko sa'yo. Huwag mo akong yakapin. Mahal na mahal kita. Huwag mo akong halikan. Bitiwan mo ako. Hindi kita bibitiwan. Huwag mo akong baran. Ano ba? Huwag mo akong bastusin. Kahit pumalag ka, hindi mo ako mapipigil sa gusto kong gawin sa'yo. Kapag hindi mo ako binitawan. Anong gagawin mo? Sisigaw ka? Mag-eskandalo? Sige, gawin mo. Tingnan natin kung sino sa atin ang mas mapahiya. Adrian, huwag mong ituloy ang masamang balak mo sa akin, ha? Sorry, pero ito lang ang naisip kong paraan para maging akin ka. Ang puwersahin ka. Sige! Gawin mo ang gusto mo! Puwersahin mo ako! Pagsamantalahan mo ako! Pero sinisiguro ko sa'yo, Adrian, kahit magawa mo sa akin ang lahat ng gusto mo, hindi pa rin ako papayag na makasal tayo! At gagawin ko ang lahat para managot ka sa batas! Dahil kailanman, hindi ako papayag makasal sa taong hindi ko gusto! Cherry? Ano pang hinihintay mo? Puwersahin mo na ako! Pagsamantalahan mo na ako! Tumahan ka na, Cherry. Magbihis ka na. Hindi ko na itutuloy ang masamang balak ko sa'yo. Adrian? Ang akala ko kapag may nangyari na sa atin, mapipilitan ka ng gustuhin ako at papayag ka ng makasal tayo. Pero kahit ano palang gawin ko, hindi mo pa rin ako matatanggap. Kaya tatanggapin ko ng kabiguan ko sa'yo kahit masakit sa loob ko. Tia Beth, mano po? Kaawaan ka ng Diyos, Jason. Si Jenny po, nasaan? Wala siya rito sa bahay. Umalis. Naku, alam po niyang darating ako. Baka hindi naman siya magtagal sa pinuntahan niya. Tatawagan ko po siya. Naiwan niya ang kanyang cellphone eh. Nagiging malilimutin po yata si Jenny. Sa ilang beses ko na pong pagtawag sa kanya, hindi niya dala ang telepono niya. Hindi ko nga rin siya maintindihan eh. Ay, hindi bali na po. Pagpasensyahan mo na sana ang anak ko, ha? Pupuntahan. Susunduin ko na lang po siya sa pinuntahan niya. O ikaw ang bahala. Saan po kaya nagpunta si Jenny? Cherry, best friend kayo ni Jenny. Parang magkapatid na kami ng pinsan kong yun, Jason. Kaya nga inakala kong ikaw ang pinuntahan niya. Wala siya rito. Pero buti na parito ka. Nag-iisa kasi ako rito sa amin eh. Magpapaalam na ako. Huwag ka munang umalis. Hahanapin ko lang si Jenny. Jason,
Matagal ko nang hinintay ang pagkakataong magkasarilinan tayo. Cherry, huwag ka masyadong dumikit sa akin. Hayaan mo lang ako. Huwag kayong makap sa akin, Cherry. Jason, hindi kaibigan lang ang turing ko sa'yo. Mahal kita. Huwag mo halikan! Mahal na mahal kita, Jason. Cherry! Cherry! Mahalin mo rin ako. Cherry! No! No! Jason? Mali, Cherry. Mali ang gusto mo mangyari. Mali bang ipadama ko sa'yo ang damdamin ko? Ang pagmamahal ko? Alam mong engaged na ako. At sa pinsan mo pa. Hindi pa kayo kasal ni Jenny. Magpapakasal na kami. May karapatan pa akong ipaglaban ang feelings ko sa'yo. Sorry talaga. Sorry? Si Jenny ang mahal ko. Ang pakakasalan ko. Kaya hindi ko siya pwedeng pagtaksilan. Jason! Hindi kailanman. Jason, magbalik ka! Jason! Jason! Cherry, huwag kang umiyak. Nakipagkita ako sa'yo, Jenny, dahil nagkita na kami ni Jason. At ginawa ko na ang lahat para mabaling sa akin ang pagtingin niya sa'yo. Inakit ko siya, tinukso, pero nabigo akong agawin siya sa'yo. Huwag kang mawala ng pag-asa. Talagang kaibigan lang ako para sa kanya. Tutulungan kitang mapalapit kay Jason. Huwag na! Ikaw ang talagang mahal niya. Cherry. Jenny, sawing palad ka dahil nagkaroon ka ng malubhang sakit na wala ng lunas. Pero mapalad ka. Napakapalad mo dahil ikaw ang mahal ng lalaking pinakamamahal ko. Mama. Jenny, malaki na ang ipinayat mo. Kailangan mo nang magpakimo. Ayoko po, Mama. Kailangan nyo ng gaya mong cancer patient, anak. Pag nagpakimo po ako, kakalbuhin ako. Magtataka si Jason, malalaman po niya ang totoo. Mas mabuting malaman niya habang maaga pa. Makinig ka sa akin, anak. Huwag mo nang iwasan ang nobyo mo. Huwag mo nang itago sa kanyang totoo. Kailangang malaman ni Jason ang tunay mong kalagayan. Jason, marami ka na nainom. Pareho lang tayo, Adrian. Wala namang problema dahil narito lang tayo sa bahay namin. Talagang niyaya kitang mag-inuman tayo. At napaparami ang inom ko dahil masakit, Jason. Nabigo ako kay Cherry. Nabigo ka. Tinapat niya ako na kahit anong mangyari at kahit kailan, hindi niya ako matatanggap. Hindi niya ako maaaring mahalin gaya ng pagmamahal ko sa kanya. Pakiramdam ko, Adrian. Bigo rin ako. Hindi ka bigo. Nagmahal ka at minahal ka. Iyon ang akala ko, pare. Ilang taon na kayong engaged ni Jenny? Di ba? Kaya nga buong-buo ang paniniwala ko na matutupad na ang lahat naming mga pangarap. Nakatakda na ang kasal ninyo. Katayuan ko matutuloy yun. Nagbago ka ba ng isip? Adrian, walang nagbabago sa damdamin ko kay Jenny. Mula noon hanggang ngayon, siya pa rin ang una at huling babaeng minahal ko. At mamahalin ko, pero... Pero ano, Jason? Nagdududa ka ba sa pagmamahal sa'yo ni Jenny? Ewan ko. Hindi ko na alam. Hindi yata kita maintindihan. Si Jenny ang hindi ko maintindihan. Nagbakasyon ako sa trabaho para magkita kami at magkasama.
para asikasuhin namin ang lahat sa kasal namin. At inakala kong gaya ko na sabik makita siya. Miss na miss rin niya ako at sabik rin siya magkita kami. Pero hindi yun ang nangyari. Nararamdaman kong parang iniiwasan niya ako. Kapag pinupuntahan ko siya sa kanila, hindi ko siya matagpuan. Bakit hindi mo siya tawagan para magkausap kayo? At malaman mo kung totoong iniiwasan ka nga niya. Hindi niya nga sinasagot ang mga tawag at text ko sa kanya. Oh, may tumatawag yata sa'yo. Hello? Jenny? Jason, Tita Beth. tumawag ako sa'yo dahil may dapat kang malaman. Tungkol saan naman po? Alam kong naguguluhan ka kay Jenny. Aaminin ko po. Nararamdaman kong parang iniiwasan niya ako. Tama ka. Iniiwasan ka talaga ng anak ko. At wala po akong alam na dahilan para iwasan niya ako. Malalaman mo ang lahat pag nagkausap na kayo. Kaya nga tinawagan kita nang hindi niya alam. Pupunta po uli ako sa inyo, ha? Kaya lang, may makikita ka rito na baka ikabigla mo, ha? Ano pong... Kalbo na si Jenny. Bakit po siya nakalbo? Ano po naging problema niya? Jason, kinikimotherapy siya. Bakit naman po? May mabigat po bang sakit si Jenny? Oh, Jenny. Jason, nagkita rin tayo. Kailan ba to, Jenny? Kailan ang alin? Ito bang itsura ko? Nagka-problema kasi ako sa buhok kaya sabi ko magpapakalbo na lang ako. Total pwede ko namang itago kaya nakabanda na ang ulo ko at saka pwede ko namang itago yung pagkakalbo ko sa peluka. Jenny, huwag mo na itago. Jason! Bakit? 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 Tinatanong mo ako kung bakit? Jenny, ako ang dapat magtanong sa'yo kung bakit. Bakit nagawa mo sa akin to? Bakit itinago mo ang tunay mong kalagayan? Bakit sinulo mo? Bakit hindi mo ibinahagi sa akin ang tindi ng hirap na pinagdaraanan mo? Bakit, Jenny? Jenny, bakit pinilihim sa akin na may brain tumor ka? Bakit itinago mo sa akin na malubha mo sakit? Dahil mahal kita, Jason. Pinakamamahal kita at ayokong mahirapan ka. Ayoko magkaproblema ka dahil sa akin. Kaya sinulo mo ang lahat. Maramot ka. Maramot ba ang tawag sa isang labis na nagmamahal? Maramot ba ang tawag sa isang labis na nagmamalasakit? Jason, mahal na mahal kita kaya ako nagawa ang lahat ng to. Ayokong araw-araw nag-aalala ka at nababalisa dahil sa sakit ko. Ayokong sa tuwi na hindi ka mapalagay habang ikaw nasa trabaho. Ayokong sa bawat sandali na babahala ka dahil sa kalagayan ko. Hindi mo pa rin dapat na itinago sa akin ng totoo. Magkasindahan tayo. Nang maging magkarelasyon tayo, naging magkaramay na tayo sa hirap at ginhawa. Bilang boyfriend mo na nagmamahal sa'yo, karapatan ko rin bahaginan mo ako ng kung ano man problema meron ka. Lalong-lalo na sa kalagayan mo ito. Kung kasalanan ba ng nagawa ko, patawarin mo sa anak ko. Jason. Huwag ka nang umiyak. Ako higit nasasaktan pag nakikita ko naghihirap ang kalooban mo. Hayaan mo. Punasan ko ang luha sa iyong mga mata. Ikaw ang may sakit.
Nahihirapan. May mabigat na dinadala. Pero ako pa rin ang iyong inaalala. Dahil mahal kita. Mahalin kita. Kaya gusto kong punan ng lahat ng pagkukulang ko sa'yo. At tumbasan ko ang lahat ng kabutihan at pagmamahal mo sa akin. Habang nabubuhay ka. Wala kang pagkukulang sa akin. Wala kang dapat tumbasan. Naging maligaya ako sa relasyon natin. Ba't pala lagi ako nasa tabi mo sa panahon naghihirap ka sa sakit mo? Masayang-masaya na ako na naging magkarelasyon tayo. Ako man yan eh. Ako man naging masaya rin ako mula nang dumating ka sa buhay ko. Kung aalis man ako, wala akong hinanakit sa buhay. Ni katiting na hinanakit sa'yo dahil alam ko at naramdaman ko sa loob ng panahon ng pagkakaunawaan natin, naging napakabait mo at napakamaalalahanin sa akin. Kaya no regrets at all, Jason. Iiwan ko ang mundong to na punong-puno ng alaala mo. At mawala man ako, ngunit kasama ko ang pagmamahal mo. Jenny! Ang ulo ko. Sumasakit na naman ang matindi ang ulo ko. Doktor, kumusta na ang anak ko? Ayokong sabihin, Mrs. Perez, pero mapalad ng abuti ng 2 linggo ang buhay ng anak niyo. Dahil sa kanyang brain tumor. Bawiin mo ang sinabi mo, Doc. Bawiin mo! Bawiin mo, Doc. Bitiwan mong kwelyo ko! Jason, bitiwan mo si Dr. Lopez! Tito Beth, walang karapatan ng taong to na taningan ang buhay ni Jenny! Hindi siya Diyos! Hindi ka Diyos! Uminahon ka! Tuktaw ka lang! Bawiin mo ang sinabi mo! Huwag mong taningan ang buhay ng mahal ko dahil kakasal na kami! Huwag mong taningan ang buhay ni Jenny at baka madisgrasya ka sa akin! Bakit mo tinatanong kung may kakilala akong mahusay na albularyo, Jason? Pupuntahan ko sana, Adrian. Para ano? Malubha na ang sakit ni Jenny. Nakakonfine na siya sa ospital. At hindi masiguro ng mga doktor na mapapagaling nila si Jenny. Kaya ipapagamot mo sa albularyo ang girlfriend mo? Oo. Lahat ng paraan gagawin ko gumaling lang si Jenny sa sakit niya. Ang alam ko, hindi nang gagamot ang mga albularyo sa pasyenteng nakakonfine na sa ospital. Pero balitang may albularyong nakakapanggamot kahit sa pangalan lang ng pasyente. Ganoon nga raw yung albularyong kakilala ko. Sino yon, Adrian? Sabihin mo kung sino at pupuntahan ko kagad. Wala akong aksayang sandali. Kikilos kagad ako para magamot si Jenny bago maging huli na ang lahat. Ano ka mo, Jason? Ipinagamot mo sa albularyo si Jenny? Opo, Tita Beth. Sa pamamagitan ng kanyang pangalan, tinawas si Beth ng albularyo. Buti dito mo ko kinausap sa labas ng ward. Baka po kasi magising si Jenny habang nag-uusap tayo at maabalang kanyang pagtulog. Hindi naniniwala si Jenny sa albularyo. At alin po ang paniniwalaan niya? Ang doktor sa ospital na to na parang Diyos na tinataningan ng buhay ng kanyang pasyente? Mas mabuting ipagkatiwala natin ang sakit ni Beth sa mga taong gumugol ng mahabang panahon ng pag-aaral sa panggagamot. Tita Beth, maliwanag po ang sabi sa akin ng albularyo. Ang sabi po niya, kinukulam ang nobya mo. Kailangan magamot agad siya. Kung hindi ko siya magagamot, mamamatay siya sa kulam. Yun po ang sinuguro sa akin ng albularyo. Tita Beth, kapag di niya ginamot si Jenny, mamamatay ang anak niyo sa kulam. Kaya handa ako magbayad ng malaking halaga sa albularyong yon. Magamot lang si Jenny.
Hindi papayag si Jenny na magpagamot sa albularyo. Pero Tita Beth... Pinakamabuti nating magagawa ay ang magdasal, Jason. Sa Diyos natin ipabahala at ipagkatiwala ang pagpapagaling kay Jenny. Dahil walang imposible sa Panginoon. Jason, nagpapataw ka ba? Seryoso ako, Cherry. Kaya pinuntahan kita. Kung totoo man na lumapit ka sa albularyo at sinabihan kang kinukulam ang girlfriend mo, bakit ako ang kukumprontahin mo? Hindi kita kinukumpronta. Naparito ko para makiusap sa'yo. Hindi ko maaaring pag-isipan ng masama si Jenny. Wala naman ako ibang maisip na pwedeng mamerwisyo sa kanya. Huwag mo akong pagbintangan na nagpakulam sa pinsan ko, ha? Cherry, awang-awa ako kay Jenny kapag sinusumpong siya na sobrang sakit ng ulo. Naaawa rin ako sa kanya, kaya hindi ko siya pwedeng perwisyuhin. Kung may alam kang ibang tao na pwedeng mamerwisyo sa kanya, ipaalam mo sa akin, Cherry. At kahit kanino, makikiusap ako at magmamakaawa. Ako na ang kanilang pahirapan. Wag lang, mahal ko. Wag lang si Jenny. Jenny, eto na ang gamot mo. Thank you, Jason. Sana naman kumaling-kaling ka na. Naaabala na kita ng husto. Hindi naman, Jenny. Sa halip na may iba kang ginagawa, nandito ka madalas naglalagi sa ospital para magbantay sa akin. Boyfriend mo ako. Tungkulin ko mag-asikaso sa'yo. Kawawa ka naman. Jenny, hayaan mo na mapagsilbihan kita. Malaking bagay sa akin yon. Malaking kasiyahan. Kung tutusin, kulang pa ang lahat ng to kung kukumpara sa mga nagawa mo sa akin noong minsang napaengkwentro ko sa mga rebelde at nasugatan ako. Wala nang maospital ako hanggang sa gumaling ako, halos hindi ka lumayo sa tabi ko. Jason. Jenny, kahit pagsamasamahin ng lahat ng ginagawa kong pag-aasikaso sa'yo, hindi ko pa rin mapapantayan ng lahat ng nagawa mo para sa akin. Hindi, Jenny. Ngayong batid na ni Jason ang tunay mong kalagayan, Jenny, kahit papano, nakakahinga ka na ng maluwag. Opo, Mama. Pero... Oh, may problema ba? Nahihiya po ako sa kanya. Ha? Anong dapat mong ikahiya kay Jason? Dati po ako nagsisilbi sa kanya nung naospital siya. Ako ang nag-aasikaso sa lahat ng mga kailangan niya. Nabaliktad na ho ngayon. Dahil siya na ang nag-iintindi sa akin. Inaalagaan niya ako. Madalas na binabantayan. Kapag hinalinhinan niya siya sa pagbabantay sa akin, uuwi lang siya sandali para muli na magbalik dito. Jenny. Mama, damang-dama ko po ang pagmamahal sa akin ni Jason. Pagmamahal na hindi ko na masusuklian dahil sa sakit ko. Jason, kumusta si Jenny? Habang nagtatagal, lalo siya nangihina, Adrian. Lalo nauhulog ang kanyang katawan. Hindi totoong sinabi sa'yo ng albularyo na mapapagaling niya si Jenny. Adrian, sa totoo lang, hindi ako masyadong naniniwala sa albularyong yun. Pero nagtiwala pa rin ako sa kanya sa pagbabakasakaling mapagaling niya si Jenny. At hindi ko pinanghihinayangan ng malaking halagang ibinayad ko sa kanya. Dahil lahat, wala ko hindi gagawin para gumaling ang mahal ko. Paano, Jason? Anong paano? Itutuloy mo pa bang balak mong pagpapakasal niyo ni Jenny?
Oo, Jenny. Pare ang sinundo ko para magkasal sa atin. Hindi ba sinabi ko na sa'yong pakakasalan kita? Akala ko sabi mo lang yun. Lahat ng salitang lumabas sa bibig ko para sa'yo. Totoo at tapat sa loob ko. May sakit ako. Mahal kita. Mahal mo ko. May taning na ang buhay ko. Ang mahalaga, nagmamahalan tayo. Pero Jason... Wala nang pero, Jenny. Ikaw rin ang inaalala ko. Isang tanong. Isang sagot. Payag ka bang makasal tayo? Jason. Pagaling mo, Jenny. Mag-honeymoon ka agad tayo, ha? Umaasa ka pang gagaling ako? Walang imposible kay Lord. Naniniwala ako. Kaya nga umaasa ako na matutupad ang lahat-lahat ng ating mga pangarap. Magkakaanak tayo ng 3. Na magkatuwang nating itataguyod. Pagtatapusin natin sa pag-aaral, bibigyan ng magandang buhay at kinabukasan. Gusto ko talagang matupad ang lahat ng mga pangarap natin. Matutupad ng lahat ng yun. Matutupad yun. Huwag ka malungkot. Pakasal na tayo. Alam mo, ang dami kong ang balak gawin para lang mapasaya ka. Gusto sana kitang dalhin sa park, sa boulevard, at kung saan-saang lugar na maaliw ka. Kaya lang... Mahina na ako. Jenny. Nararamdaman ko, Jason. Malapit. Huwag, Jenny. Huwag mong sabihin yan. Jason. Ayoko marinig na nagbabalang ka na ng ganyan. Gusto ko lang ihanda mo na ang sarili mo. Hindi. Hindi siya. Hindi. Jenny. Jenny, walang magbabahala. Walang mawawala. Walang maiiwan. Jenny, ayoko. Jenny, hindi pa ako handa. Please, wag ka alis. Pag ako iiwan. Jenny, please. Jason. Kapag iniwan mo kung sino pa ang masasandalan ko, sinong pamahasahan ko mag-aalaga sa akin kapag may sakit ako? Kapag nawala ka pa, paano na ang mga pangarap natin? Paano na ako? Kapag wala na ako, Jason, ayokong maging malungkot ka. Gusto ko tandaan mong masasayang araw natin. Pakinggan mo ang theme song natin at pag namimiss mo ko, dalhan mo ng bulaklak ang puntod mo. Makaramdaman mo na lagi akong nasa tabi mo. Kaya ituloy mo lang ang buhay. At tanawin mo ang bukas para sa akin. Jenny! Ang sakit! Jenny! Jenny! Kulit niyo na. Kulit niyo na. Wag mo na! Wag mo po siya kukulit! Parang ako mo na Panginoon! Wag po! Wag mo! Jenny! 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 Hindi ka mawawala! Hindi mo ako iiwan! Mawawa ka sa akin, Jenny! Jenny!
Jason, nakaalis na mga nakipaglibing. Tayo na lang ang narito sa sementeryo. Pwede mo na rin ako iwan, Adrian. Hindi kita iiwan. Para naging best friend tayo kung hindi kita madadamayan sa iyong pagluluksa. Maraming salamat, pare. Iiwan lang kita kapag naihatid na kita sa inyo. Adrian, wala na si Jenny. At masakit. Masakit. Sobrang sakit sa akin ang pagkawala niya. Masakit. Pero nagpapasalamat pa rin ako una siyang nawala. Jason, Kung akong unang nawala sa amin dalawa, sobrang masasaktan siya. At hindi ko gustong danasin niya sobrang sakit na nararamdaman ko ngayon. Maluwain ko siya. Kaya pinagpapasalamat ko rin sa Diyos. Una niya kinuha si Jenny. mapalad ka pa rin at dumating sa buhay mo si Jenny na minamahal mo at nagmahal sa'yo. Naging maligaya ka sa piling niya kahit sa maikling panahon lang. Ang sinabi ni Jenny sa akin bago niya ako iniwan. Kapag wala na ako, Jason, at ayoko maging malungkot ka, gusto ko tandaan mo ang masasayang araw natin. Pakinggan mo ang theme song natin at pag namimiss mo ko, dalhan mo ng bulak-bulak ang puntod ko at mararamdaman mo na lagi akong nasa tabi mo. Kaya ituloy mo lang ang buhay at tanawin mo bukas para sa akin. Ang huling bilin niya sa akin, susundin ko yon. Gagawin ko. Kahit wala na siya, itutuloy ko ang buhay. At tatanawin ko ang bukas para sa kanya. Para maging maligaya si Jenny. Saan man siya naroroon.